Mga kapasta, pasensya po sa matagal na absent. Explain ko lang po kung bakit ako nawala ng ganun katagal. Naalala nyo yung sabi ko nung nakaraan na nagkasakit ako pero okay na ako. Sa totoo lang po hindi pa ako okay nun kasi meron pa rin akong ubo. Akala ko katagalan mawawala rin pero ilang linggo na hindi nawawala yung ubo ko. Hanggang sa nararamdaman ko na lang na parang hinahabol ko yung hinga ko. Tapos hanggang sa ayun na lumala na ng lumala. Siguro nabinat ako o gumrabi palalo yung sakit. So ayun, nag-decide ako na hindi muna ako magtatrabaho at mag-upload hanggat hindi pa talaga ako okay. So ayun nga po, pasensya po sa lahat at pasensya din po kung medyo inday-badiday pa yung boses ko ngayon. Anyways, Tales of Suspense po tayo. Sana magustuhan nyo. Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang araw po Sir Neb at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin nyo na lang po akong Epeng. Bagong subscriber nyo po ako na naghahangad na marinig ang kwentong buhay niya sa inyong channel. Hindi po ito naglalaman ng mga multuhan o aswangan na kwento. Pero nakakatakot pa rin naman dala ng naranasan naming pangamba para sa aming buhay. Liblib na probinsya ang pinagmulan ng pamilya namin. Mula pa kami sa Mindanao at napadpad lang dito sa Cavite para na rin magbagong buhay at kalimutan ang karanasan namin sa aming probinsya. May kapitbahay kami noon na tawagin na lang nating Maning. Si Maning ay nakaaway ng tatay ko dahil sa kalabaw. Pinagbintangan kasi ni Maning si tatay na hinayaang maglaboy ang kalabaw namin kaya tinapakan at kinain nito ang mga tanim niyang mais. Sir Neb, aminado naman si tatay sa naging pagkakamali niya at nag-alok pang bayaran na lang yung mga nasira ng kalabaw namin. Nagkabayaran at nakapagtanim uli si Maning pero may mga salita pa itong pinakalat doon sa amin. Sinadya raw ni tatay na pakawalan ang kalabaw para masira ang tanim niya at para kami lang ang makapag-ani ng maraming mais. Galit na galit noon si tatay dahil wala naman yung katotohanan. Gagawin pa raw siyang inggitero. Inawat lang siya ni nanay at ng ate namin dahil balak niyang kumprontahin si Maning. Sabi ni nanay hayaan na lang niya dahil alam naman namin ang totoo. Magmula noon ay hindi na nagkibuan si Maning at tatay. Gayon din ang pamilya namin. Nagagalit kasi si Maning kapag kinakausap namin ang asawa at mga anak niya. Huwag daw kaming kausapin dahil mga inggitero kami. Gigil na gigil noon si tatay dahil dinadamay pa kami. Isang araw ay natagpuan na lang na patay si Maning sa bukid. Tadtad siya ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan at halos mapugutan ng ulo. Ang nakakapangilabot doon ay nasa pinangyarihan ng krimen ang itak ni tatay. Alam ng lahat na pag-aari yon ni tatay dahil nakaukit sa hawakang kahoy ang apelido namin. Ang masaklap pa ay alam ng lahat na may alitan si Maning at ang tatay, kaya lalong tumibay ang hinala na si tatay talaga ang pumatay sa kanya. Siyempre pa ay tumanggi si tatay dahil hindi naman niya talaga magagawang pumatay. At kung siya man nga raw ang gagawa ng pagpatay, ay hindi siya tanga para iwan ang itak niya na may pangalan pa sa tabi ng bangkay. Sir Neb, sinugod kami ng pamilya ni Maning mula sa mga anak niya hanggang sa mga kapatid at pinsan. Malayo pa lang ay tanaw na namin sila na may mga dalang itak at salapang. Balak nila kaming patayin kaya tumakbo kami sa palayan. Ako, si nanay, si tatay at dalawa kong kapatid na babae.
Binabato pa nila kami ng kung ano-ano at tinatawag na mamamatay tao si tatay. Makailang beses kaming nadapa sa putikan. Si tatay ay ilang beses ding huminto para harapin ang mga humahabol sa amin. Pero hinihila namin siya sa takot na pagtatagain siya ng pamilya ni Maning. Halo ang takot at hindi ko malamang emosyon ang bumalot sa akin noon. Gusto kong ipagtanggol si tatay, pero natatakot din naman ako na mataga o masaksak. Pakiramdam ko ay nasa pelikula kami noon at wala na kaming takas sa mga nagbabalak pumatay sa amin. Mabuti na lang at nakita namin sila mula sa malayo. Kaya nakatakbo kami kagad at hindi nila kami nahabol. Natigil lang ang paghabol nila sa amin nang may magpaputok na pulis. Balak pala ng mga yon na imbitahan sa presinto si tatay. Kaya lang ay wala silang nadatnan sa bahay dahil nagtakbuhan na nga kami. Nag-warning shot yung mga pulis at nagbanta na babarilin ang sino mang susugod at magtatangkang saktan kaming mag-anak. Napakalakas ng tibok ng puso ko nun at hingal na hingal ako kahit hindi naman ako nakakaramdam ng pagod. Takot na takot ako sa pamilya ni Maning, lalo pa at kahit nasa watas sila ng mga pulis ay ang sasama naman ng tingin sa amin. Binabato pa rin nila kami at ultimo itak ay binabato sa amin. Inaresto sila ng mga pulis at kinulong. Samantalang si tatay naman ay dinala rin sa presinto para nga imbestigahan. Sir Neb, napawalang sala si tatay dahil sa eksamen na ginawa sa kanya ng mga pulis. Hindi raw tugma ang mga pangyayari para madiin si tatay. Nakapanlaban pa raw pala si Maning at pinagkakalmot ang kung sino mang umatake sa kanya dahil nga sa mga balat na nakuha sa kuko niya. May mga bakas din ng dugo na hindi pag-aari ni Maning na maaaring sa sospek at hindi yun nagmamatch kay tatay. Natanggal sa listahan ng sospek si tatay. Malamang daw ay itak ni tatay ang ginamit para maibintang sa kanya ang krimen dahil nga sa alitan nila. Nagkaroon ng panibagong sospek at mas malakas ang ebidensya sa kanya dahil nga yung taong yon ay bigla na lang nawala sa lugar namin nung araw na napatunayang walang kasalanan ng tatay ko sa nangyaring krimen. Kapitbahay din namin siya, Sir Neb, at malapit kay tatay at Maning. Pero kahit na napawalang sala nga ang tatay, ay nag-decide kami na umalis na lang sa lugar namin. At hanggang ngayon nga ay hindi na kami bumalik. Ako po si Annie. Share ko lang po itong nangyari sa lugar namin nang dahil lang sa malisyosang chismis. 3 katao ang involved dito, Sir Neb. Sina Marites, Maria at Jose. Mga hindi nila totoong pangalan. Si Maria at Jose ay mag-asawa at si Marites naman ay isa rin naming kapitbahay. At base sa pangalan ay isang demonyitang Marites. Sa pagkakaalam ko ay magkaibigan naman sina Marites at Maria, kaya hindi ko malaman kung bakit chinichismis ni Marites na may kabit si Maria. OFW sa Kuwait si Jose. Noong lumipat sila rito sa amin ay buntis pa si Maria, kaya lang ay nakunan siya. Doon sila naging close ni Marites. Tapos makaraan ng ilang buwan ay umalis na nga ng bansa si Jose. Mag-isa lang parati sa bahay si Maria at si Marites ang laging dumarayo sa kanya. Minsan lumalabas sila at nagmomoling. Pamalita pa ni Marites ay treat siya lagi ni Maria. Alam niyo yun, napakaganda ng pakikitungo ni Maria kay Marites dahil si Marites na mismo ang nagkukwento sa mga ginagawa ni Maria para sa kanya. Nagbago lang ang lahat nang minsang manghiram ng pera si Marites kay Maria. Pero hindi siya napautang dahil nagpadala raw ito ng pera sa mga magulang ni Jose.
Parang may ooperahan yata sa isa sa mga magulang ni Jose at kailangan ng konting tulong kaya nagbigay yung mag-asawa. Kwento rin yan ni Marites sa aming mga kapitbahay. Doon na nga umasim ang mga kwento ni Marites tungkol kay Maria. Kesyo madamot daw. Magkano lang naman daw ang hinihiram niya pero tinanggihan siya. Para naman daw hindi sila magkaibigan at kung ano-ano pa. Hanggang sa umabot na sa puntong kinakalat niya na tuwing magmomoling daw sila ay may kinakatagpong lalaki si Maria. Umaalis daw ang mga yon at binibigyan siya ni Maria ng pangsine para daw hindi siya mainip sa paghihintay. 4 na oras daw nawawala si Maria at yung lalaki at inosente na lang daw ang mag-iisip na walang ginagawa yung dalawa. Ang strategy pa ni Marites sa pagkakalat ng chismis na yon ay kinukwento niya pa isa-isa sa mga kakilala niya at sinasabing huwag daw ipagsasabi kahit kanino. Kesyo kaibigan pa rin naman daw niya si Maria. Ang masaklap lang doon, Sir Neb, nakarating pala sa mga magulang ni Jose ang chismis. Umuwi bigla si Jose nang walang pasabi para mahuli si Maria. Saktong nagpa-deliver ng grocery si Maria ng araw na dumating si Jose. Yung delivery boy ay nasa loob ng bahay dahil nilapag ang grocery sa kusina. Grabe, Sir Neb, yung sigawan talaga at mga kalampagan na nanggagaling sa bahay ni na Maria ay sobrang tindi. At eto pa, magkatabi lang ang mga bahay namin dahil iisang apartment complex ang tinitirhan namin. Dinig na dinig mula sa loob ng bahay namin yung mga ungol at pagsinghap. Yung mister ko ay malaking tao dahil gym instructor, kaya naglakas loob na pumasok sa bahay ni na Maria para umawat. Pinigilan ko siya dahil mula sa labas ay nasisilip ko na yung mga tilamsik ng dugo. Pero nagpakabayani talaga si Loco. Kabadong-kabado na ako, kaya isa ako sa mga unang tumawag ng barangay sa takot na baka mapano pa yung asawa ko. Narinig ko na lang na sumigaw na rin yung mister ko. Pero yung sigaw niya parang galit na hayop. Hindi na talaga ako nagpaawat nun. Pumasok na ako sa bahay ni na Maria. Bahala na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero hindi ako papayag na madedehado yung asawa ko. Pagliko ko sa kusina ay halos masuka ako, Sir Neb. Si Maria at yung delivery boy ay naliligo sa dugo. Nasa may labas ng pinto sa likod si Maria, hinang-hina at gumagapang, habang yung delivery boy naman ay nakasalampak ng upo at nakasandal sa pader, naghahabol ng hininga. Si Jose ay bitbit ng mister ko sa leeg at wala nang malay. Binalibag daw ng asawa ko si Jose dahil ayaw magpaawat sa pananaksak. Pati nga mister ko ay tadtad ng hiwa sa mga braso at kamay. Pero mabuti na lang at yun lang ang natamo niya. Siyempre kinasuhan ng delivery boy si Jose dahil sa pagtatangkang patayin siya, gayong maling-mali naman ang akala niya. Kahit si Maria ay kinasuhan din siya at sa kasalukuyan ay nakakulong si Jose. Sabi niya ay silakbo lang ng galit ang dahilan ng nangyari dahil sa mga kwento na nalaman niya sa kanyang mga magulang. Sising-sisi tuloy ang parents ni Jose dahil naniwala sila sa chismis na walang basihan. Si Marites naman na siyang pinagbulan ng chismis. Ayon at lumipat na lang ng ibang bayan kasi lahat ng tao dito sa amin ay siya ang sinisisi sa nangyari. Dapat lang talaga na mag-guilty siya, Sir Neb, kasi ilang buhay ang sinira niya dahil lang sa chismis. Karanasan po ito ng pinsan kong dalaga na pakitago na lang sa pangalang Jane. Biktima po ng pangahalay si Jane, Sir Neb, kaya gusto ko sanang pangalagaan ang katauhan niya. Gusto ko man pong banggitin ang pangalan ng bumaboy sa kanya
ay hindi ko na lang gagawin dahil baka mabulgar pa yung totoong pagkatao ni Jane at baka mapahiya pa lalo ang pinsan ko. Sir Neb, nagsimula po ang bangungot ni Jane nang lumipat sila sa isang barangay na hindi rin naman malayo sa lugar naming mga kamag-anak nila. Second year criminology student po si Jane at magaganda ang marka sa eskwelahan nila, kaya masasabi kong may napakagandang future ng pinsan ko. Proud na proud sa kanya ang pamilya dahil kung sakali ay siya ang kauna-unahang pulis sa aming angkan. Kaya lang ay natigil yon nang dahil sa kahayupan ng isa nilang kapitbahay. Tawagin na lang nating Fer yung kapitbahay na yon, short for Lucifer. May boyfriend si Jane na isa namang tourism student. Alam na alam ni Fer na may boyfriend ang pinsan ko, pero kinukulit niya pa rin ito na ligawan. Mabanggit ko na rin po na si Fer ay kilala sa barangay na yon bilang komedyanteng lalaki. Palaging nagpapatawa kaya malayong malayo raw sa hinagap ni na Tito at ni Jane mismo na magagawa nito ang ganoong krimen. Wala raw paramdam na may balak na pala itong masama. Basta isang araw na lang ay natsyempohan daw ni Fer si Jane na nag-aabang ng masasakyan pa uwi. Yung boyfriend ni Jane ay hindi siya naihatid dahil may klase daw nung araw na yon. Nagulat na lang daw si Jane na may tumigil na kotse sa tapat niya at nang ibaba ng driver ang bintana ay si Fer ang nakita niya. Biniro pa raw siya na grab driver daw ito at nagpabook daw siya. Walang kotse si Fer kaya nagtanong daw siya kung saan galing ang sasakyan nito. Ang tinuraw kausap ni Fer, Sir Neb. Ang sabi ay pinakisuyo lang ng kaibigan nito na kunin sa kasa ang kotse. Sumabay na raw siya kahit hanggang sa kanto lang daw ng kalye nila. Nagtiwala si Jane dahil halos tropa na rin naman ang turing kay Fer kahit na nangungulit nga sa kanya na manligaw. Ang huling natatandaan na lang daw niya ay nakaramdam siya ng pagkahilo dahil may naaamoy siyang masakit sa ilong hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Nagising daw si Jane, Sir Neb, nang may maramdaman na humihimas sa katawan niya. Nung magmulat siya ng mga mata ay si Fer ang nakita niya na nakapaibabaw sa kanya. Sinubukan daw niyang manlaban pero hinang-hina siya at umiikot ang paningin. Pinipigilan niya raw si Fer pero hindi siya makapagbigkas ng salita. Para daw walang lakas pati bibig niya. Pinaghahalikan siya ni Fer at ultimo pag-iwas ng muka ay hirap na hirap daw siyang gawin. Nang maramdaman niya na maisasagawa na ni Fer ang balak sa kanya ay tsaka siya napaiyak. Nanginginig daw ang buong katawan niya at kabadong kabado siya. Itinulak niya ito pero hindi natitinag. Bulong daw ng bulong sa kanya ng, "Isa lang to, Jane. Promise masasarapan ka." Nang makaraos si Fer ay hindi raw agad siya nito pinakawalan. Binihisan siya at pinakiusapan na wag sana siyang magalit. Titigilan na raw siya nito at magpapakalayo na ito. Gustong gusto lang daw talaga siya ng walang ya. Hindi na nakapagsalita ang pinsan ko. Kung ano-ano na raw ang pumasok sa isipan niya pero hinding-hindi kasama roon ang pagpapatawad. Inihatid pa nga raw siya nito sa kanto nila. Pinababa siya ng sapilitan at saka humarurot palayo. Doon na nagtatakbo pa uwi habang humahagulgol ng iyak ang pinsan ko. Nagsumbong siya sa unang kapitbahay na nakita niya at doon na nagkagulo. Mga ilang araw ang nagdaan, Sir Neb, bago nahuli si Fer. At talaga namang ang kapal ng muka na sabihing ginusto ni Jane ang nangyari. Nung barahin namin kung bakit siya nagtago kung ginusto naman pala ng pinsan namin ang nangyari, ay hindi ito nakakibo. Ang sarap sarguhin ng bunganga. Ang nakakalungkot lang dito, Sir Neb, naging biktima pa ng victim blaming si Jane. Bakit daw siya sumakay sa kotse kung alam naman niya na may gusto sa kanya yung lalaki? Naturingan daw siyang magpupulis
ay hindi niya nahalata ang kahina-hinalang kilos ng isang rapist. Na-depress si Jane noon at kinabahan kaming lahat para sa kanya. Madalas kasi siyang magkulong sa kwarto, kaya kung ano-ano ang naiisip namin na maaari niyang gawin. Hindi lang si Jane ang naapektuhan sa nangyari sa kanya, kundi ang buong angkan namin. Nagtiwala lang naman ang pinsan ko sa isang itinuring niyang tropa. 3 taon na mula nang mangyari yon, Sir Neb. Nag-aaral ng muli si Jane, pero ramdam namin na ilag siya sa aming mga pinsan niyang lalaki. Kahit nga yung boyfriend niya ay hiniwalayan niya. Sa nakikita namin ngayon, Sir Neb, nawala na yung dating Jane na kilala namin. May kwento si nanay noon na tumatak sa akin magpasa hanggang ngayon. Tungkol yon sa samahan ng magkakapitbahay kapag pera na ang usapan. Sabi ni nanay, kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka mangungutang, at kapag naman may nangutang sa'yo, ay magbigay ka lang ng perang hindi ka manghihinayang kapag hindi na nabalik. Kapag daw binayaran, edi salamat. Kapag hindi na nabayaran, huwag nang sisingilin. Ang taong yun na raw ang kusang lalayo dahil sa kahihiyan. So far, Sir Neb, ay tama si nanay. Maayos naman nga ang pakikitungo ko sa mga kapitbahay, at may ilan din na hindi na lumalapit sa amin dahil hindi na nakabayad ng utang. Nabanggit ko yan dahil may personal na karanasan pala ang mga magulang ni nanay sa mga utang na yan sa kapitbahay. I-share ko sana sa inyo dahil bukod sa pasok ito sa Tales of Suspense ay kapupulutan din ng aral. Noon daw sa probinsya ni nanay ay may negosyong isdaan sina lolo at lola. Sa likod ng palengke lang sila nakatira, kagaya ng ilan sa mga may pwesto rin sa palengke. May kapitbahay raw sina lolo roon na nagpapa 5-6, si Aling Hilda. Nagpapautang siya sa mga may pwesto sa palengke. Kabilang na roon sina lolo at lola. Madali naman daw makautang sina lolo dahil good payer. Pero yung huling inutang daw ni na lola ay hindi na nabayaran dahil sa isang insidente. May isang tindera daw kasi ng gulay na kapitbahay rin ni na lolo. Pangalanan ko po siya na Aling Irma. Nangutang daw siya ng 100,000. Nangutang si Irma doon kay Aling Hilda. Tapos ang usapan yata ay 1 taon na babayaran. Kaso inabot na raw ng 3 taon ay hindi pa nakakatapos sa pagbabayad si Irma. Isang gabi ay narinig na lang daw ni na lolo na nagsisigawan sina Irma. Yun daw pala ay kinukuha na ni na Aling Hilda yung ilang gamit sa bahay ni na Irma, kagaya ng mga appliances at sofa, para lang makabayad sa utang. Ayaw raw pumayag ni Irma kahit pa nakapirma na pala ito sa barangay na pumapayag na kunin ni na Aling Hilda ang mga gamit niya, oras na hindi pa makabayad sa napagkasundo ang araw. Nasa labas daw silang magkakapitbahay, kaya kitang-kita nila ang buong pangyayari. Saka tututol ni Irma na makuha yung mga gamit niya. Napuno na raw si Aling Hilda at tinulak siya. Napaupo si Irma at sa pagtayo niya ay itinulak niya rin si Aling Hilda. Doon na nagsabunutan at sampalan yung dalawa. Naawat naman din daw kaagad, pero sa barangay uli sila humantong. Walang nagawa si Irma kundi hayaan na makuha ni Aling Hilda yung mga gamit niya. Akala raw ni na lolo tapos na roon ang gulo noong dalawa. Nakatulog na sila at nagising na lang sa sigawan at sobrang init. Nasusunog na pala yung bahay ni na lolo. Dikit-dikit ang bahay sa likod ng palengke, at dahil doon ay mabilis na kumalat yung apoy na nagmula raw sa bahay ni Aling Hilda. Nakulong sa kwarto sina lolo at lola
Sina mama at iba pa niyang kapatid ay sa bintana dumaan, pero kailangan pa nilang tumalon mula roon para makababa talaga ng ligtas. Sina tito ay ayaw kaagad na tumalon dahil nasa kwarto pa nga sina lolo at lola. Hindi naman daw sila pwedeng bumalik sa kwarto dahil nalamon na nga yun ng apoy. Sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay nakaligtas silang mag-anak. Kahit na may mga lapnos sila at ilang bali sa katawan dahil sa pagtalon sa bintana. Wala raw silang magawa noon kundi mag-iyakan. Sir Neb, patay si Aling Hilda at yung asawa niya, pero hindi dahil sa sunog. Binigti raw yung mag-asawa bago sinunog ang bahay ng mga ito. Tupok na tupok ang buong property nila na malinaw na binuhusan ng gasolina. Walang naisalba ang mga anak nila at sabi pa ng panganay ay kahit abo ng listahan ng pautang ni Aling Hilda ay wala. Naglahong parang bula si Irma at ang buong mag-anak nito. Kaya naman sila ang prime suspect sa panununog. Sir Neb, sabi ni Lola, nasa 12,000 pesos pa ang utang nila noon kay Aling Hilda. Pero hindi na pinabayaran ng mga anak nito. Pera daw kasi ang ugat ng kamatayan ng mga magulang nila. Kaya ayaw na nilang hawakan pa ang perang galing sa pautang ng nanay nila. Nasa kalahating milyon pa raw ang pautang noon, pero hindi na pinabayaran ng magkakapatid. Mas gusto raw ng mga ito na tumulong na lang sa paghahanap kina Irma ang mga may utang sa kanila. Sa kasamaang palad, Sir Neb, ay hindi nahuli sina Irma. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay malaya pa rin sila. Pero ang pangyayaring yon ang tumatak kay mama na nagkaroon ng kakaibang pananaw sa pagpapautang. At sa totoo lang, Sir Neb, dinala ko rin yan hanggang sa pagtanda ko. Hello po sa ating lahat. Ako nga pala si Marco. At narito ako para magbahagi ng isang nakakatakot na bahagi ng kabataan ko. Tandang-tanda ko noong 9 years old lang ako ay may kapitbahay kami na nagngangalang Kuya Angelo. Si Kuya Angelo, Sir Neb, yung tipong tinatawag ng mga kapitbahay para magpagapas ng damo sa bakuran, magpapintura, magpabili ng kung ano-ano sa tindahan o sa palengke. At iba pang klase ng trabaho na simple lang naman, pero kung tinatamad ka ay ipapakisuyo mo sa ibang tao. Mabait naman si Kuya Angelo. Minsan nga ay ginagawa pa siyang tagasundo ng mga bata sa school kapag hindi sila masundo o maihatid ng mga magulang nila. Masasabi kong okay talaga siya, kaya nga walang nakahalata na nagdodroga pala siya. Ang masaklap lang doon, ako ang nasampulan ng pagkasabog niya sa pinagbabawal na gamot. Napakiusapan ni Mama si Kuya Angelo na bantayan muna ako sa bahay. Ako pa lang ang anak noon ng mga magulang ko. Hindi ako pwedeng isama ni Mama dahil ospital ang pupuntahan niya at baka raw mahawahan pa ako ng sakit ng bibisitahin niya. Pinakain muna ako ni Kuya Angelo ng tanghalian. Tapos pinatulog niya ako habang nanonood siya ng TV sa sala. Tiwala si Mama na papasukin siya ng bahay, Sir Neb, dahil para na rin talaga siyang boy ng buong kalye namin. Hindi naman kasi malikot ang kamay niya at ang hilig lang talaga niya ay manood ng TV. Nakatulog ako pero saglit lang. Paggising ko ay bumaba ako para maglaro sana. Pero nakita ko si Kuya Angelo na palakad-lakad sa sala. Pabalik-balik lang siya kaya pinanood ko siya mula sa kalagitnaan ng hagdan. Napansin ko na pangiti-ngiti siya tapos bumubulong at umiiling-iling pa. Kaya natawa ko sa kanya. Narinig niya yung pagtawa ko kaya lumingon siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ako tumatawa. Ang sagot ko naman, nakakatawa kasi ang ginagawa niya.
Tapos tumawa uli ako. Bigla siyang nagseryoso at galit na lumapit sa akin. Halos mahulog siya sa hagdan sa pag-akyat kasi para siyang nahihilo. Yung pag-akyat niya ay pagapang na gamit pati mga kamay niya. Kaya natakot ako. Nakakatakot din yung itsura ng mukha niya habang sinasabi na wala raw akong galang sa nakakatanda. Tumakbo ako papasok sa kwarto at kinandado ang pinto. Nagtalokbong ako ng kumot tapos naririnig ko na kinakalampag niya yung pinto. Doon na ako talaga natakot ng sobra. Sabi niya, ibibigay na raw niya ako kay Papa God dahil masama akong bata at walang galang sa kanya. Kumakatok siya at pinipihit-pihit yung doorknob. Tinatawag niya yung pangalan ko. Kalmado yung boses niya pero may kasamang takot para sa akin yung pagtawag niya. Umiiyak na ako noon at tinatawag si Mama. Sumigaw si Kuya Angelo at sinabing ibibigay na rin niya si Mama kay God dahil hindi marunong magpalaki ng anak. Iyak ako ng iyak, Sir Neb, dahil sa sobrang takot. Imagine mo naman yung 9 years old lang ako noon at walang maintindihan sa nangyayari. Nung kalampagin niya uli yung pinto ay napasigaw na ako at tumalon mula sa kama. Nagtago ako sa loob ng aparador at sumiksik sa mga damit. Tawag pa rin siya ng tawag. Kapag daw nakapasok siya ay malalagot talaga ako. Pawis na pawis ako noon pero ang tanging nasa isip ko ay magsiksik sa pinakasulok kahit pa sobrang init. Nung marinig ko ang boses ni Mama na sinisigawan si Kuya Angelo ay medyo nakaramdam ako ng safety. Kaya lang ay bigla naman ding sumigaw si Kuya Angelo. Pagkatapos ay nakarinig ako ng kalabugan at sigawan. Iyak lang ako ng iyak noon sa loob ng aparador. Tinakpan ko ng mga kamay ko at damit ang tenga ko hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako na nasa kama na at napabalikwas ako nang maalala ko na nagtatago nga pala ako. Mga tita ko ang nakita kong nakapaligid sa akin. Okay na raw, wag na raw akong matakot. Nahuli na raw si Kuya Angelo at nakakulong dahil hinabol nito si Mama at pinagtangka ang saktan. Mabuti at nakalabas agad si Mama at nasaklolohan ng mga kapitbahay. Gulat na gulat ang mga kapitbahay namin noon dahil sa nangyari, lalo na nang malamang positibo sa droga si Kuya Angelo. Siguro daw ay gumagamit ito habang natutulog ako, kaya nang magising ako ay sabog na sabog siya. Ilang beses din akong pinaterapi noon, Sir Neb, dahil sa trauma na inabot ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Paki-like naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday ngayon yan, January 17, si Ma'am Evelyn de la Peña at si Ma'am Judith Blor. Pinapabati yan ni Ma'am Jazil at ni Ma'am Priscilla de la Peña. Sakto 17, buti okay na ako. Happy birthday po ulit sa inyo, Ma'am Evelyn de la Peña at Ma'am Judith Blor. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.